Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Fiasco. Fiasco ni Frasco. Isa na namang kontrobersya. Kinakasangkutan naman itong DOT Secretary, Department of Tourism Secretary, si Cristina Frasco. Dati na nga itong nai-involved sa mga kontrobersya. Naalala nyo noon yung yung ginawang may bagong slogan yung DOT. Tapos napakasimple, kinupya pa sa ibang bansa. Yun, kontrobersya na yun. Kontrobersya na yun. Napakatindi ng kontrobersya yun. Medyo nakalimutan na yun. Mayroon pa itong kontrobersya itong si Frasco kasama si Soriano, yung asawa si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Yung asawa ni Tony Gonzaga, na-involved din yan sa itong si Frasco sa kontrobersya. Ang mahal-mahal nung budget, ang laki-laki ng budget, tapos yung mga pictures na mga ginamit, yung mga videos na ginamit, kinupyahan. Kinupyahan galing sa ibang bansa. Ano ba yan? May sa Bali. Di ba? Naalala nyo yun? Ang dami ng kontrobersya nito ni Frasco eh. Yung slogan ng Pilipinas, yung brand, mayroon siyang ano ba yun? Ano na yun? Kontrobersya yun. Ang mahal-mahal ng binayad. Tapos, ito ngayon, itong bagong kontrobersyang kinakasangkutan niya na naman, nagkumuha ng mga photographers, yung mga talagang magagaling, binayaran ng mahal. Tapos nag-shoot sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, yung mga tourist destination sa Pilipinas, nag-shoot sila. Ang dami nilang magagandang pictures. Tapos ang lumabas sa magazine cover, itong si Frasco. Kaya mayroong nagkumalat diyan sa social media, may kumalat diyan, sabi nung post yata yun ng mga nagkumuha ng pictures. Sabi, ang dami namin kinuha pictures, ang gaganda ng kuha namin, mga iba-ibang tourist destination sa iba-ibang regions ng Pilipinas. Yung palang ipopromote, hindi naman yun, si Frasco palang Nilinaw naman ng Department of Tourism o DOT na isang private publication ang Philippine Topics Magazine kung saan nasa cover photo si Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Sa opisyal na pahayag ng ahensya, sinabi nito na hindi nila kinokontra, binabayaran, kinomisyon o inutusan ng magazine para sa cover nito at featured story. Binigyan din ng ahensya na hindi rin sila ang pumili ng mga larawan na inilagay sa magazine. Kaugnay nito na unang pinuna ng isang photographer ang cover ng magazine dahil mas pinili umanong ibida sa Secretary Frasco. Kaya yan ngayon, DOT denies involvement in magazine cover featuring Secretary Frasco. Kahit si Ted Filon, nag-react na din si Ted Filon diyan. Nag-react na rin si Ted Filon kasi lumalabas ngayon, ang Vietnam, tinalo na sa tourism ang Pilipinas. Mas marami nang pumupunta sa Vietnam kaysa Pilipinas. Kaya sabi ni Ted Filon, anong mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumukha ng sekretary? Yun. Ito na nga yung comment, Sabi nga nung may nag-post kasi nga yung nagkuha ng mga pictures. Ang gaganda daw ng kuha nila nung shoot ng mga tourist destinations featuring yung iba't ibang regions, bigla ngayon ang ilalabas pala itong tungkol lang kay Secretary Frasco. Kaya ayan na naman, kontrobersya na naman ang pinasok nito ni Frasco. Bagsak ang Pilipinas sa tourism. Ang gaganda ng tourist destinations ng Pilipinas, ang daming magagandang puntahan sa Pilipinas, Tapos pagdating sa mga bansang yung tourist arrivals, bagsak ang Pilipinas. Kulila tayo. Talo tayo ng Vietnam, talo tayo ng Cambodia, talo tayo ng Thailand, Malaysia, Indonesia. Yung ASEAN lang yan Grabe. Kaya lang nadagdagan pa yan. Bagsak nga tayo sa tourist arrivals. Ibig sabihin ang tourism natin bagsak. Tapos ito ngayon, ang pinopromote na cover nitong magazine na to,
kay si Secretary Frasco mismo. O ay mayroong mga nag-react na mga sila daw yung kumuha ng mga pictures ng iba't ibang mga regions. Ang gaganda ng kuha nila, ito lang pala yung lalabas. Kaya ngayon, dinideny ng DOT. Hindi daw involved ang DOT diyan. Anyway, ano man ang totoo diyan, kung ano man ang totoo diyan, ayusin nyo ang sarili nyo. Ang dami ng intriga niyan ni Cristina Frasco. Simula't simula pa lang yan ang malagayan sa pagka-DOT secretary, ang dami ng kontrobersya niyan. Kaya nga nasibak na si kaya nga natanggal na si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Dahil diyan, kasi ang mahal-mahal ng yung pala. Yung pala kinuha lang nila galing sa ibang bansa. Nangupya. Grabing kahihiyan 'yun. Tapos ngayon yan na naman, mayroon na naman. Ay, ano ba tong si Secret? Another fiasco ni Frasco. Yan yung diyan. Ang laking kontrobersya na naman ito. Ano kaya kung simbakin na lang yan ni PBBM? Simbakin na lang yan. Ano yan ang dami ng niyan. Ang dami ng kontrobersya niyan ni Frasco. O baka medyo maayos-ayos natin ang Department of ang tourism natin. Tayo pa naman, wala tayong mga industriya, wala tayong hindi maunlad ang ekonomiya natin. Pagka ganyan sana, isa sa magagandang pagkukunan natin ng revenues o income ng gobyerno, kita ng gobyerno, ang tourism. Maraming bansa nabubuhay sa tourism. Ang Pilipinas, napakaraming tourist destinations. Ang ganda ng Pilipinas, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, ng Malaysia, ng Indonesia, pati nga daw Cambodia, talo na tayo. Kulilat na nga. Anong nangyayari? Mahina ang DOT, natin, Department of Tourism. Tapos, sukan pa nitong kontrobersya na ito, wala talaga to. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.